Miss Marlene Padiernos, Teleradio. Sir, clarification, sir. Yung cellphone at gadgets, sir, nasa custody na po ng pulisya for check. Hindi, wala. Nasa custody ng family. Nasa family po po. Nasa family pa, pero di-request na namin na makuha. Okay. Tapos sir, nabanggit po ninyo kanina, nagkaroon ng lapses sa part po ng investigators. Can you elaborate po, sir? Well, any death of that nature is considered a crime scene. So there must be extensive investigation first before any and all information is released. However, tinurnover kagad sa pamilya yung katawan. There is a mandatory holding period na para makita ang lahat, and there were lapses in that sa nangyari. Thank you po. Okay. Mon Gualvez of TV5. Say goodbye to your reading glasses, Daming computer ads, glasses, and even your sunglasses. Introducing the revolution. Sir, good morning. Clarification lang din. Yung victim identification, hindi pa ba enough po yun with the family? Hindi. Baka budol play di ba? Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Di ba? Marami kasi nagde-fake ng death certificate So naninigurado lang kami na siya talaga yan. Are there any statements ako from the driver kung bakit sila nagpunta sa Cannon Road specifically Wala, on that area? Sabi niya lang, bumaba siya nung nagpababa sa kotse, iwan mo muna ako dito. And then, ayun, nawala na siya. Sir, baka may mga initial investigation na rin kung prior this day or yesterday, meron ba mga natanggap na threats si Yusek Cabral, former Yusek? There are no indications of such. Wala rin sinabing pamilya. Makikita yun sa because she was a kababayan. witness who supposedly knows all the proponents of anomalous projects in the past 3 years. So sir, how can we ensure na lahat ng iba pang possible witness in this flood control scandal are encouraged to go to authorities, divulge what they know, and rather than avoid the investigation through whatever means possible? Like, are we also tracking the possibility of them being threatened by bigger fishes po? Of course, that's all supposition. No? But what we are doing is that no matter what you do, the law will go after you. So in life or in death, the wheels of justice will turn. So kahit anong gawin nila, tumakas sila, hahabulin pa rin sila. So eto mga kababayan, yung eto po yung interview doon sa driver ni dating yung ex DPWH Yusek Cabral, no? Pakinggan po natin mga kababayan Ikwento mo naman anong nangyari. Umaga po, dito po kami sa may Cannon Road na nagtambay po kami, nagpapalipas po ng parang lang po, tatanggal na stress. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito at accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio, kumain, tapos chicken, tapos niyaya po ulit niya akong pabalik dito. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago ko naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. Natatakot din po ako, baka mahulog ako. Ayan, eto medyo parang kung oobserbahan ka, hindi sa pagiging judgmental mga kababayan. Kung oobserbahan ko yung interview kay tatay doon sa driver, may takot Nakikita niyo yung takot? Nakikita niyo yung takot sa mata niya? Nakikita niyo yung takot sa boses niya? Meron takot No? Kasi alam niya sa sarili niya na merong nangyari talaga. Imposibleng wala mga kababayan. Imposibleng wala na magpapadrop off lang si Yusek doon. May posibilidad mga kababayan na merong ka-meeting si Yusek Cabral dyan. At nako,
Ito yung pahirapan. Dahil walang CCTV po dyan sa Cannon Road. Diba? Ito yung magiging pahirapan. Makikita lamang yan sa autopsy, mga kababayan. Kung may fingerprint, diba? DNA, kung merong mga foul play na naganap. Kaya kaabang-abang ito eh. Ito yung mga, isa sa mga susi, no? Sa sinasabing Pandora's box. Okay? Na may tendency na gustong i-close na lang yung na yon, yung pahina na yon o yung Pandora's box na yon na merong hawak na susi, itong si Yusek Cabral, 'di ba, ng DPWH. Oh. Kasi hindi ko inuhusgahan si Manong. Ito ay aking sariling teorya. Na kung babase ako dito sa dito po sa na ito, sa interview na ito, parang may nginig siya, may takot may doubt habang nagbibigay siya. Kasi imposible naman na magpapadrop sa'yo yung amo mo nang alam mo na walang katransaksyon. Di ba? At bakit kalalayo kung walang katransaksyon? So alam niyo mga kababayan, kung sa depression o depression lang, bakit kung magpapakamatay ka rin lang, bakit dadayo ka pa sa Cannon Road? Hindi mindset. Mindset lang. Kasi kung matatandaan natin mga kababayan, isa po si Yusek Cabral, no, the ex-DPWH secretary, na siwalat ng 51 billion insertion para kay Pulong Duterte. Okay, sa isang distrito. Diba? Hindi po maganda audio nyo, napuputol. Napuputol po. Ayan, okay na po ba yung audio natin? Ayan. Paki-press 1 nga po kung okay na. Kung okay. Baka sa signal lang. Tuloy natin Ulitin natin Sir, hindi ka po namin inaano rito. Ginajudge. Nakabatay lamang po kami sa aming mga naririnig. At kung po yung kung paano namin nakikita ang inyong expression. Okay, tuloy natin. Umikot po ako. Nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik tuloy ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio uli. Tingin ka dito sa hotel. Kuya, dito tingin ka yan? Sa hotel, pinuntar. Kasi hindi siya makatingin Diba? Hindi siya makatingin. Okay, kaya ako personally, dapat din ma-investigahan itong driver. Personal, hindi. Sabi yung sinag-checkinan na tinanong ko yung receptionist, wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Cannon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na pwedeng pang-flashlight. Kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Saan kayo galing? Bago kayo nakarating ng Baguio, kuya? Galing po kami ng Maynila. Anong sadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung para magre-relax lang po siya. Dahil... ayan magre-relax daw. Alam po anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam po. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang kinukwento? Wala naman po siyang kinukwento sa akin na kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. O sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imik? Na-imik na po. Yung, sabi niya, saan tayo kakain? Sabi, ako na ba? Sabi ko, hindi po ma'am. Ikaw lang bahala kung tayo kakain. Yun lang po. Wala na po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? Yung sa kanya naman, sabi, okay naman po yung aura niya. Hindi naman po siyang ganun kalungkot na wala naman po sa mukha niya na ganun ang mangyayari. Wala po kong alam. Yun lang po. Pero bago mo siya iwan dito, kuya, may mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako.
Yun lang po, wala na. Nakailang beses po kayong balik kuya, no? Pumunta kayo dun sa hotel, tapos balik. Bakit Balik po? dalawa lang po, umaga at saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? O ano Hindi po, siya po ang gustong bumalik dyan. Na sabi niya, gusto ko doon. Siyempre ako naman po, driver lang ang sumunod sa kanya para pag-drive siya papunta rito. Wala kang hinala na meron siyang Wala kakaibang naman po gagawin? akong hinala na gagawin niya yun. Kung alam ko lang po, hindi na kami bababa rito, doon na kami sa hotel magpe-permis. Nung unang balik mo kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may Hindi, ginawa? sinilip ko, baka mamaya po nahulog, kaya sinilip ko. Wala naman po ako nakita, kaya umalis na uli ako para magtanong. Kuya, ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ako dyan, natog po ako kasi umalis po ako. Iniwan ko po siya para kung magre-relax siya, babalikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po yun. Kasi driver lang po niya, may tiwala po ako sa kanya. Sabi niya sa akin, tutulungan niya po abang buhay. Kaso, gano'n po ginawa niya. Hindi ko po alam. Yun lang po. Salamat.